So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa Kaymunting Channel. So, mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, bumaliktad po yung desisyon nga po ng Supreme Court sa Smartmatic. So, marami pong natuwa noon nung tinanggal nga po or disqualified ng COMELEC yung Smartmatic nung procurement noong 2023. Na ito naman talaga nirereklamo ni Glenn Chong. Ako nga natatawa na lang po talaga ako kay Glenn Chong eh. 'Di ba ang sabi nga ni Glenn Chong, 'di ba? Kaya ako nagagalit ngayon dahil sa Smartmatic, tanggal na 'yung Smartmatic. Bakit ka pa rin galit? At mga kababayan, malinaw po dito mga ka-Streetwise, no. Base po sa mga nahalungkat yung mga video dito, galit na galit po si PBBM sa Smartmatic. Galit na galit po talaga sa Smartmatic si PBBM. At ang gawin na lang po natin dito, kayo na lang po humusga kung meron ba talagang kinalaman si PBBM para po disqualified yung Smartmatic. Okay? Kasi napaka-importante po kasi nating pag-usapan to, na dito po natin makikita kung anong klaseng style ba ginagawa ni PBBM sa mga bagay na gusto niya. Hindi po siya katulad ni Digong. Na kung si Digong nga po kasi mga kababayan, talagang vulgar eh. Ayoko niyan. Patayin yan. Ito, tapusin yan. Pero si PBBM tahimik. Pero ito po nagpapatunay na si PBBM po nagtatrabaho ng tahimik. Okay? Sa hindi lang po kasi nakakaalam, di ba? O babalik pa yung Smartmatic? Mukhang babalik pa yung Smartmatic. Mukhang may chance. Mukhang may chance na makabalik ang Smartmatic. So, masasayang po yung trabaho po ni PBBM dito, no? So, ngayon, sa hindi lang po kasi nakakaalam, disqualified po kasi ng COMELEC yung Smartmatic last year. Ito pa yung nangyari nung November 29, 2023. Okay? So, base po ito sa balita last year, Smartmatic disqualified from COMELEC procurement. Okay? So, hindi po nakakalam ng procurement, ito po yung bidding in layman's term. So, ang ginawa po ng COMELEC noon, hindi na po nila sinama yung Smartmatic sa bidding. So, syempre, pag hindi ka kasama sa bidding, ibig sabihin nun, hindi ka makakakuha ng kontrata sa gobyerno. 'Di ba? Ganun 'yon. So ano ba yung dahilan ng COMELEC noon? So sabi ng COMELEC, no, elections technology provider Smartmatic can no longer participate in any commission on election procurement according to COMELEC chairman George Garcia. Okay? In a resolution, the poll body said the allegations of bribery and compromised procurement process by the United States government against former COMELEC chairman Juan Andres Bautista and Smartmatic posed an imminent threat to the strength and integrity of the Philippine democratic processes. Okay. So ang pinaka-reason po kasi ni George Garcia dito kung bakit nga po disqualified yung Smartmatic, kasi nga po wanted na po si George Garcia, wanted na po si pangalan nun ni Jaime Bautista. Si Juan Bautista ba to? Si Andres Bautista. Yung dati nga pong COMELEC chairman nung 2016 election. So wanted na po siya sa Amerika regarding nga po sa money laundering. At may kinalaman po dun yung Smartmatic. So ang ginawa nga po ng COMELEC, hindi ka nakasali. Diba? Hindi ka nakasali. Hindi ka na pwede na sumama sa procurement. Andy Bautista pala, no? Andy Bautista. Okay. So ngayon, di ba, October 2022, the United States government, through the Philippine Department of Justice, requested official documents from the COMELEC and Bank in relation to its investigation against Bautista and other individuals. So ngayon, ang pinakadahilan po ng Smartmatic because of bribery. Ang nangyari, mga kababayan, so hindi na nakasama sa procurement. Ayun ang malinaw. Pero nangyari, ito na. Supreme Court reversed COMELEC ruling that barred Smartmatic from bidding. Oh, yun. So binaliktad. So sabi ng Supreme Court, bawal yung ginawa ninyo sa Smartmatic. So malamang, ang nangyari dito, nagpetisyon yung Smartmatic sa Supreme Court. Well, mga kababayan, ito nga po sinasabi ko. Pag sinabi ng Supreme Court, wala tayong magagawa kundi sumunod or paniwalaan. Kasi, di ba, nung eleksyon, di ba, yung pinambangga po natin sa mga narrative po nung mga against kay PBBM is mga Supreme Court ruling.
regarding sa ill-gotten wealth, regarding sa human rights, 'di ba? Supreme Court ang binangga natin. So pumabor sa atin 'yon. Ngayon, sabi ng Supreme Court, bawal yung ginawa ng COMELEC. Hindi po ako nag-agree doon, pero wala tayong magagawa. Kailangan nating irespeto yung Supreme Court. 'Di ba? At least you get the point, kasi hindi kasi pwede na kapag pabor sa iyo yung desisyon ng Supreme Court, papalakpak ka. Pag hindi naman, babatikusin mo. Hindi pwedeng ganoon. Dapat meron tayong standard na sinusunod. So sabi ng Supreme Court, bawal yung ginawa ng COMELEC. So be it. Wala tayong magagawa doon. So ngayon, ang dahilan ng Supreme Court ngayon, ito. Di ba? Automated poll provider Smartmatic has scored a legal victory against the Commission on Election. That came a little late. Totoo nga, no? Late nga, no? The Supreme Court has ruled that the COMELEC committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic from participating in the bidding of the automated election system to be used in the midterm election polls next year. So, imbis po na wala ng Smartmatic sa 2025, may chance pa po yung Smartmatic. Hindi pa naman siya 100% na siguradong babalik yung Smartmatic. Dadaan na naman ulit sa proseso yan. So, sabi dito, no, however, citing consideration of equity, justice, and practicality, as well as the doctrine of operative fact, the court said its finding was not sufficient basis to nullify the public bidding conducted by the COMELEC Special Bids and Awards Committee or the award of the contract to Miru system of South Korea. So, ang papalit po dapat sa Smartmatic is yung Miru system. Okay? Sabi dito, no, the court recognized that to require the COMELEC to conduct the court recognized that to require the COMELEC to conduct another round of public bidding would seriously disrupt its preparation for the 2025 national local election and potentially jeopardize the very conduct of the national local election, the Supreme Court said in the statement on Wednesday. And then, in this decision, the Supreme Court said the COMELEC disregarded the procedures prescribed by the Government Procurement Reform Act and implementing rules and regulation and disqualified Smartmatic before it had submitted any bid. Okay. So mukhang malabo na pala, no? Without reference, so malabo na pala. Mukhang malabo na po pala kasi nare-recognize naman pala ng Supreme Court na kung kakaroon na naman ng procurement ulit is magkakaroon ng disruption yung election natin. So mukhang malabo pala, no? So mga kababayan, itong sinasabi ko sa inyo. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na may kinalaman si PBBM dito? Kasi nga po si PBBM po, galit po sa Smartmatic. Syempre may ebidensya tayo dito. So panoorin muna natin itong mga video po na to bago po tayo maghusga, no? So ito. Ang gusto ko lang malaman, yung opinion nyo nga po dito. Okay? Sabi dito, no? Panoorin natin to, ha? Na talagang Smartmatic, ang kanilang ipinagbibili, ang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Dahil maliwanag na 2010, mula nung pumasok sila, 2013, 2016, marami ng instances at na-prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sumusunod para baguhin ang resulta. At sa akin palagay, even COMELEC has admitted that. And it is interesting to note that Smartmatic has actually been banned in Venezuela. It has been banned in many states in the United States. It has driven Belgium and Germany to return to manual system of counting because maliwanag na talagang maraming weaknesses ang sistema ng Smartmatic. At saka yung Smartmatic mismo, I'm sorry I have to say this and it seems a little harsh, but what they are not there to sell a electronic election system. They are there to give a method of cheating to whoever pays them the most. Ganun lang kasimple yan. Oh, di ba? Ito mga kababayan, itong interview na to, I think 2020 ata to or 2019. Parang ganun eh. Di ba? So, so sabi ni PBBM, ang Smartmatic daw po, ang binibenta nito, pandaraya.
So malalim po talaga yung hugot malalim po talaga yung hugot ni PBBM sa galit nga po sa Smartmatic. Kasi mga kababayan, dito lang talaga ako nagtataka eh. Yung amo ko kasi, yung amo ko, si Cynthia Villar, yung dati kong amo. Si Cynthia Villar, maniniwala ba kayo na nag-number 1 yun? Doon lang talaga ako nagtataka eh. Tapos yung plataforma ni Cynthia Villar nung 2019 election, tungkol sa mga magsasaka, tungkol sa agrarian, tungkol sa lupa. Eh ayaw nga na magsasaka sa mga bilyar. Kaya ako nagtataka talaga ako, paano nag-number 1 yan? Eh alam naman po natin, ang mga bilyar, maraming pera. Sila ang pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. So kaya nilang bumili ng boto. Oh. So, ano ko lang hindi ko sinabing nagkaroon ng dayaan, pero ang sabi ko, nagtataka lang talaga ako. Kasi ako, nasa agricultural sector ako, ayaw po ng mga farmer sa mga bilyar. At yung plataforma ni Bilyar tungkol sa mga farmer, napaka-ironic nga, di ba? So, well, hindi lang yan, meron pa dito. Meron pa dito. Oh. Isa pang video ito, kasama niya dito si Deo Macalma, no? At kitang-kita na sa nakaraang ilang halalan na ito talaga ang mga ang ginagawa ng Smartmatic, pandaraya lang naman ang ginagawa ginagawa lang sa hindi ko nga maunawaan, maintindihan kung bakit ang COMELEC pabalik-balik sa Smartmatic marami nang problema tayong nakita. O, di ba? Di ang sinasabi ko lang kay Cynthia Villar, alam ko naman mananalo siya. Pero parang ang labo naman siya na siya yung mag-number 1. Di ba? Parang doon lang ako nagtaka. Number 1, Cynthia Villar, talaga? Eh sabi niya, ako ba? Saka natin pag-usapan yan kapag may ibang topic tayo. So mga kababayan, ito yung binabanggit ko nga sa inyo. So matagal na po talagang inis yan si PBBM po sa Matagal na po talagang inis yan si PBBM sa Smartmatic. At yung nirereklamo nga po ni Glenn Chong, di ba? At yung sinasabi nga po ni Glenn Chong na kasabwat si PBBM at si Lisa Marcos sa Smartmatic, ang tanong dito, bakit nga nila tinanggal? Ako naniniwala naman talaga ako na merong impluwensya. Naniniwala akong gano'n kasi nga po si George Garcia po, yung chairman nga po ng Smartmatic is, abogado po ni PBBM yan nung eleksyon sa electoral protest, and then siya rin po yung tinalaga niya bilang Commission on Election chairman. Di ba? Chairman or secretary, no? So, naniniwala ako na merong impluwensya si PBBM dito. Especially nga po na sinabi na nga po ng Supreme Court na bawal yung ginawa ng COMELEC. Hindi, ewan ko lang pero kayo ba, naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ko na posibleng na impluwensya ni PBBM para disqualified nga po yung Smartmatic sa procurement? Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, dahil nga po sa ginawa nga po ni chairman. So dahil nga po sa ginawa nga po ni George Garcia, so posibleng maharap si George Garcia ng impeachment. Oh. So dito po natin makikita na sobrang illogical yung sinasabi ni Glenn Chong na kasabwat si Lisa Marcos sa dayaan, kung may dayaan nga. Kasi kung talagang may dayaan talaga, nagsalita na sana yung Smartmatic na kasabot nga namin kayo nung dayaan eh. Hindi nga, di ba? Pwedeng sabihin ng Smartmatic yun na binenta nyo nga yung bumili nga kayo ng boto sa amin pinilit nyo kami Pwedeng ganun pero wala pong sinabi po yung Smartmatic, di ba? Oh. So ito nga po sinasabi ko kanina. Oh. COMELEC says it is ready to any impeachment traps that may be filed against its officials. Its chairman George Garcia maintains they did not act in bad faith when they disqualified Smartmatic. So actually ang alam ko may nag-file na nga po ng ng impeachment kay George Garcia kanina Kanina lang ata no. So dahil nga po diyan naharap ngayon, posibleng maharap si George Garcia diyan nga po sa Smartmatic or sa impeachment. 'Di ba? Well, ang punto ko lang dito mga kababayan, base po sa napanood nating video kanina, ayaw talaga ni PBBM sa Smartmatic. Ayaw niya talaga. 'Di ba? Ang dati niya, sabi nga dati ni ni Digong, 'di ba? Sabi dati ni Digong, naalala niyo 'yun, 'di ba? Sabi ni Digong dati. Yang kasi medyo bangag pa siya noon
Okay. Yung Smartmatic na yan, tanggalin yan, 2019 election. Hindi naman nangyari. Di ba? Hindi naman nangyari. O at least si PBBM, wala siyang sinabi na tatanggalin yung Smartmatic, pero sinabi niya naman na ayaw niya, nasibak yung Smartmatic. So, diyan po natin makikita na sino yung puro daldal at sino yung kumikilos. Di ba? So bago tayo mag-continue, no? So thank you po kay Kuya Mactandim TX, no? Thank you po sa yung super sticker, no? Maraming salamat po, no? So yun nga mga kababayan. So kayo po ba, di ba? Diyan po sa 1,200 po na nanonood. Naniniwala ba kayo? Ulit ako, no? Pero naniniwala ba kayo na posible nga na meron kinalaman or na-impluwensya ni PBBM yung pagsibak nga po sa Smartmatic? Kasi nga po sabi ng Supreme Court, bawal yung ginawa ng COMELEC eh. Di ba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at dyan din po sa Team Replace, no? And then paki-like na lang din po, no? Dyan po sa 1,200 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po nito. So salamat po, maraming salamat po, no?